Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa mamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan. Kami iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit, sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at iahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi niya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Babalik ako sa Ama At aamuin ko siya, sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinupunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat at tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nakasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat at tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin ninyo ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo't magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa ating? Dumating po ang inyong kapatid, tugon nila.
Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay, ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama't inamuamo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit di minsay hindi niyo ko binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen. Salamat sa Diyos, kahit mahal ang bilihin, nakakakain tayo. Amen. Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen. Okay, tandaan ho ninyo ha, hindi porke Kwaresma, bawal ngumiti. Hindi. Kahit Kwaresma, tayo ay ngumingiti dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, maawain ka ba? Ayan. Naalaala ko. Ay, sino dito nakaranas ng magpasko? Taas ang kamay. Huy! Ayan. Sino nang nakaranas ng magpasko? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ayan. Ay, di baga, kapag merong nangangaroling sa atin, anong sasabihin? Patawad muna. Di ba? O, kabarat naman na rin. Di ba? Ay, konti lang naman eh. Pero nung sagot natin, patawad. Di ba? Halimbawa, yung inyong anak ay nagkamali at humingi ng sorry, hindi ba kayo maaawa? Ba'y maaawa ako? Bakit? Anak ko yan eh. Kahit baliktarin natin ang mundo, ang anak ay anak. Ang kadugo ay kadugo. Bakit ko ito nasabi sa inyo? Sapagkat dito sa ating mabuting balita, karaniwan nating narinig ito bilang talinghaga ng alibughang anak. Subalit kung ating pagninilay ng maigi, ang kwento ay hindi umiikot doon sa anak, kundi umiikot sa kanino? Sa amang mahabagin at mapagmalasakit. Bakit? Sapagkat ipinakikita dito ni Jesus na yung Ama sa ating mabuting balita ay ang Diyos Ama. Bakit? Napakabait, napakamabuti, napakamaibigin at napakamahabagin ng Ama. Biruin mo, ano ang kwento sa atin, no? Yung Ama, buhay pa. Subalit yung bunsong anak, anong sabi? Tatay, akin na ang mana ko. Wow, buhay pa ang tatay, kinukuha na ang mana. Ano? Diyos ko, di ba ginagawa? Pag mamamatay ka na. Aba, hindi buhay pa. Akin na ang mana ko. Aba, kung yan Pilipinong ama, di kay nabigwasan. Aba, bata kay buhay pa ako No? Pero anong pinakita ng ama? Ibinigay yung kanyang mana. No? At anong ginawa nitong itong ni Bunso? Ayun, nilustay. Ay nang babae po ko. Ayan. Nagsugal. Ayan. Anong nangyari? Ubos ang pera. Ako, nagkaroon ng El Nino sa lugar. Tag-init. Nako. Abay siya'y namasukan, tagapag-alaga ng baboy. Kalunos-lunos yun Kasi sa mga Hudyo, bawal kang humawak ng baboy. Pag-alagain ka ng baboy, talaga namang ang iyong kadusta-dusta, ang iyong kalagayan Ngayon, napagtanto niya,
ay mali ang ginawa ko. Anong ginawa ni Bunso? Gusto niyang humiwalay sa kanyang ama physically. Gusto niyang maging independent. Gusto niyang mamuhay ng kanya. Pero anong nangyari? Nagkamali siya. Lahat ng kanyang nakuha sa ama naubos. At umuwi siya sa kadustaan. Naghirap siya. Hindi ba ito'y sumasalamin din sa atin na kapag tayo'y physically lumalayo sa Diyos, lalo tayong nawawala? Lalo tayong naghihirap? Lalo tayong namimighati? No? Kaya anong nangyari? Nung physically umalis yung bunso, napagtanto niya, hindi pala ako mabubuhay ng malayo sa aking ama. Kaya anong ginawa niya? Bumalik siya sa kanyang tatay. Pero anong sabi ng mabuting balita? Malayo pa'y nakatining na ang kanyang ama sa malayo. Ay nako, kung ini Pilipino ay sasabihin natuto kang lumayas, natuto kang bumalik. Aba, no? Parang batang Quiapo lang, ano? Aba, abay tinan mo tong ama, abay nakatanaw. Ibig sabihin, araw-araw, naghihintay ang ama para bumalik yung kanyang bunsong anak. At nung bumalik, nung matanawan niya, malayo pala, may tatakbo ng ama at niyakap. No? Hindi bagat ito'y sinabi ng Panginoong Hesus na ang Diyos ay natutuwa kapag may isang makasalanang nagbabalik loob? Kaya anong nangyari? Nung dumating si Bunso, yung kanyang pagiging alipin, ibinalik ang dignidad niya. Bakit? Sinuutan ng damit, sinuutan ng singsing. No? At maganda yung sinabi, bakit? Namatay ang anak ko, magdiwang tayo sapagkat siya ay nabuhay. Nawala at nasumpungan. Ganyang kabait ang Ama. Ganyang kabait ang Diyos Ama. No? Kahit tayo ikay nagkamali, tayo'y nahulog sa kasalanan, siya'y naghihintay, bumalik kayo sa akin. Eto ngayon ang maganda, si Kuya. Ha? Sinong mga panganay dito, taas ang kamay? Taas ang kamay. Yan. O di ba mga panganay, ang responsibilidad ay sa atin nakaatang, di ba ga? Di ba? Ang hirap kaya maging kuya, ang hirap maging ate, di ba? Kaya nung malaman dito ni Kuya, ayun, nagtampururot. Bayon ka, hindi ako man, isasama ang loob. Bakit? Aba, iwinaldas lahat. Ni Bunso ang pera niya. Nung bumalik, aba, ay talaga naman piyesta ng Quiapo ang dating. Oo. Kaya lumabas ang tatay. Anong sabi ni Kuya? Kayo na may nakakasama ng loob, Ama. Bakit? Ay sapagkat kami, hihingi lang kami ng kambing. Oh, gagawin papaitan. Ay, hindi mo binigay. Ako'y lagi samantalang yung anak mong yan, nasutil, no? Suwail. Abay, nang bumalik pinagsaya mo pa eh. Anong sabi ng ama? Anak, ang lahat ng sa akin ay sa'yo. Kita mo yan? Ang nangyari naman kay Kuya, emotional. Gusto niyang lumayo sa kanyang ama. Bakit? Unfair ka? Ako lagi ako naglilingkod sa iyo. Laging sumusunod sa iyo. Pero hindi mo ko napagbigyan. Para bagan tayo din. Ay dasal tayo ng dasal eh. Ba't di binibigay ni Lord? Nakakatampo ka naman Lord eh. Tuwing Biyernes, narito ako sa Quiapo. Pag Sabado pa, dinadagdagan ko pa. Kung nagdadasal na ayaw mong ibigay. Kakatampo ka. Anong sabi ng ama? Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Kaya na pang hihingin mo. Ipakakaloob yan sa tama at takdang panahon. Ganyan ang Ama. Ganyan ang Diyos Ama. Yan ang pinapakita ng Panginoong Hesus sa ating talinghaga. Napakabuti ng Ama. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas, ipinapakita sa akin at ipinapakita sa ating lahat na ang paggalaw ng Diyos, ang pamumuno ng Diyos ay laging habag, pagmamahal at awa. Isipin nga ho ninyo, kapag Diyos ang namuno, ay di lahat tayo wala na din eh. Bakit?
Taas dito ang mga makasalanan. Yung walang tumaas, ipapalit ko sa altar. Yun. Oh. The consequence of sin is death. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ay di lahat tayo patay na. Pero tama, napakamahabagin ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon upang tayo ay magbalik loob. Bakit? Sapagkat siya ay mahabagin, maawain at mapagmahal. At napakaganda ng ating salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kaya nga kanina nung tinanong ko, salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Ito may buhay pa tayo, iba hindi na nagising. Oh. Kita mo na yan, nagmamagandang loob ng Diyos. No? Yung iba sa simbahan tulog. No? Pero tinanin nyo, napakamahabagin ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, sa kanyang awa, still, ibinibigay pa rin niya. Amen? At ito nang pinakita sa ating mabuting balita, ang Ama ay mahabagin. Sa mga makasalanan at banal, patas ang kanyang tingin. At yan ang sabihin natin pinakapuso ng Kwaresma, na tayo'y sinasamahan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit, pagpapakahirap, kamatayan at muling pakabuhay upang ipakita sa atin ganito ang pag-ibig ng Ama sa atin. Kasi ipinamalas ng Ama ang pag-ibig niya kay Hesus para maramdaman natin. At yan ang Kwaresma. Na si Hesus, ang ating poong Nazareno, sinasamahan tayo patungo sa Ama sapagkat siya ay mahabagin at mapagmahal. Amen? Tapos pansinin ninyo, yung ating mabuting balita, hindi tapos. Open-ended. Sa tingin nyo kaya'y bakit? Simple lang, tayo ang tatapos niyan. Dito, ipinapahayag dito ni San Lucas, dito ipinapakita ni Jesus na ang kwento natin, ang talinghaga natin ngayon ay hindi tapos. Bakit? Sapagkat gustong ipakita ni Jesus, maranasan ninyo ang awa ng Ama. Maranasan ninyo ang kanyang pagmamahal. At ay hinahamon ni Jesus, tayo ang magtapos nito. Ano ang kwento natin? Ano ang iduduktong dito? Upang nang sa ganon, ay makita at malaman natin, ay ganito pala ang pagkamaawain at pagkamahabagin ng Diyos Ama. Hindi ito natapos, open-ended. Tayo ang magtapos nito. Para baka dito sa bandang dulo may hamon sa atin, sana yung kwento natin, ang talinghagang ito ng maawaing Ama ay maranasan natin. At sa mga buhay-buhay natin, maranasan natin ang awa ng Diyos. Nagkamali tayo, nagkasala tayo, ang Diyos Ama hinihintay ang pagbabalik natin. Tayo, laging masunurin sa Kanya, subalit ay hindi napagbibigyan, huwag magtatampo. Bakit? Ang lahat ng nasa Diyos ay para sa atin. Maghintay lang tayo, maging matapat tayo. Sapagkat hinahamon tayo ng Ama, maging mas masaya tayo. Bakit? Mayroong isang makasalanan na nagbalik loob. May isang taong naligaw, ngunit nasumpungan. May isang taong nahulog sa kasalanan, subalit ngayon nagbalik loob at siya'y maliligtas. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang talinghaga ng waldas na anak ay nagpapahayag ng isang payak, subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad ng pakikipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo.
Ama, Ibaling ibaling mo sa- ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway piliin ang mapagpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo namang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat at nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kadugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginanap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kalumong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga tukso, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghem ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ama naming mapagmahal, lubos namang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan, Amen. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.